Nag-isip agad ito ng senaryo at sinabi na napuwersa daw siguro ang mga Yeti dati na magtago sa mga tao dahil sinusubukan silang ubusin ng mga ito. Dahil doon ay natagpuan daw siguro ng mga ito ang entrance papunta sa underground world at doon na namuhay at nag-evolve. Dinagdag pa nito na kaya daw siguro magkaaway ang mga Yeti at ang mga tao na merong blue na balat ay sinubukan daw siguro nitong kunin ang kanilang lugar. Nagsalita na rin naman si Lee at sinabi na kung ganun nga ang nangyari ay invaders pala ang mga Yeti. Pinaalala naman sa kanya ni Tesla na isa lamang itong hypothesis pero ang sa tingin daw niya ay konektado ito sa isang ancient legend. Napatingin sa kanya ng seryoso ang lahat nung sinabi nito na bigla daw pumasok sa kanyang isip ang Tibetan legend of Shambhala. Ayon sa mga legends, meron daw paradise na nag-e-exist sa puso ng Earth at ang tawag dito ay Shambhala. Ayon dito, meron daw itong 32 na mga kings at isang napakalaking army na ang Tangjing pakailang ay ang talunin ng kadiliman para manalo ang liwanag. Kilala ang kwentong ito sa buong mundo kaya sinubukan dati ng bansang Y na gumawa ng isang grupo ng mga professional na explorers para hanapin ang lugar na yun. Pero gaya ng inaasahan, dahil sa matinding panahon at walang kasiguraduhan kung nasaan yun ay nib-i-go silang lahat. Sinabi sa kanila ni Tesla na ngayon daw ay alam na niya kung bakit wala pang nakakakita dito kahit na sino. Mali kasi ang lugar na pinupuntahan nila dahil ang nasa isip ng mga ito ay nasa taas ng mga kabundukan ang Shambhala. Napangiti naman doon ang ating bida at sinabi na sino nga naman kasi ang mag-aakalang nasa ilalim ng mundo ang kanilang hinahanap. Nagkatinginan ang dalawa dahil inisip nila na sila talaga ang unang nakadiskubre nito kaya bigla na lang silang nagtawanan ng malakas. Bigla namang natigil ang mga ito nung narinig nila na sumigaw si Robert dahil pinapatigil nito ang kanyang kausap. Mabilis nitong hinahabol ang babae na kulay blue ang balat dahil meron itong kinuha sa kanyang lamesa. Dahil meron itong malakas na pisikal na abilidad ay hindi ito inabutan ng bata kaya mabilis itong nakapunta sa taas ng kanilang base. Nakita ni Robert na parang meron itong masamang plano sa kanyang hard drive kaya sinigaw nito sa babae na importante ang mga nakalagay doon at mahal ang bagay na yun. Dahil hindi naman ito naiintindihan ang mga sinasabi ng bata ay inamoy niya muna ito at bigla na lang nilapit sa kanyang labi at sabay sinubo. Habang naririnig ni Robert ang tunog ng nasa-ire niyang hard drive ay wala na itong nagawa kundi ang umiyak na lang ng malakas. Paglapit sa kanila nila Tesla ay sinabi agad nito sa bata na hayaan na lang niya ito. Hindi naman ito tumigil sa pag-iyak at sinabi na hindi kasi niya naiintindihan ang mga nakalagay doon kaya wala siyang pakialam. Pagtingin naman ni Tesla sa babae ay napansin nito na tinanggal na niya ang kanyang shades kaya tinuro niya agad ito sa ating bida. Nagulat naman ito doon kaya tinanong ni Lee kung okay lang ba yun at kung hindi ba masisira ang kanyang mga mata. Ayon daw sa kanyang nakikita, mabilis mag-adapt ang mga mata nito kaya pag nasanay na ito ng matagal sa madilim o maliwanag ay nag-a-adjust na ito ng kusa. Hindi daw siya sigurado pero mukhang ang kanilang tirahan sa baba ay maraming daanan papunta sa medyo mataas na lugar kaya hindi daw siguro ito ang una niyang pagkakataong makakita ng araw. Dinagdag pa nito na mukhang advanced talaga ang kanilang lahi pero hindi pa naman nila ito masisigurado sa ngayon dahil kailangan pa nila itong tignan at pag-eksperimentuhan. Sinabi naman sa kanya ng Time Merchant na kung ganon, pwede nila itong dalhin sa headquarters ng Eternal Club at doon na pagpasyahan kung ano ang gagawin. Nung wala ng problema ay tinawag agad nito si Feng Hao at sinabi na meron itong ipapagawa sa kanya. Kailangan daw niyang gawa ng paraan ng babaeng blue dahil iuuwi nila ito sa kanila. Tumingin naman ito sa taas dahil inisip nito kung paano naman niya ito pakikiusapan ng maayos. Pero, dahil nagmamadali na sila ay nakaisip na ito ng masiguradong paraan para sumama ito sa kanila ng walang laban. Nung natapos na ang lahat at wala na silang naiwan ay makikita natin na nakasakay na ang lahat sa helicopter pabalik sa China. Makalipas lamang ang ilang oras ay dumating na sila sa headquarters ng Eternal Club. Habang umaakyat si Mr. Tang papunta sa opisina ng ating bida ay nakasalubong nito si Wei Wen kaya tinanong nito kung bakit sila pinatawag doon ng kanilang boss. Nanghingi naman ng tawad sa matanda ang babae dahil kadadating lang niya doon kaya hindi rin daw niya ito alam. Natigil naman ang usapan ng dalawa nung bigla na lang bumukas ng malakas ang pinto sa harap.
Pagkapasok sa loob ay sinubukan agad tumakbo ng babaeng blue kahit na nilagay na siya ni Feng Hao sa isang lalagyan para hindi siya makapalag. Buti na lang ay nakaiwas sa kanya ang dalawa sa hagdan dahil doon dumiretso ang babae. Mabilis naman siyang nakuha ni Feng dahil mas mabilis ito sa kanya at sinabi niya dito na kung hindi siya kakalma ay tatakpan din ito pati ang kanyang maka. Pagkatapos tulungan ni Wei Wen si Tang makatayo ay tinanong agad nito si Feng kung ano ang nangyayari. Nanghingi naman agad ito ng tawad sa dalawa at sinabi na hindi na yun mauulit dahil hindi na niya ito bibitawan. Dahil nakita ng matanda ang itsura ng babae ay tinanong agad nito kung ayos lang ba yun dahil parang kakaiba daw ang kulay ng kanyang balat. Tinanong din nito kung bakit ito nakakulong sa isang bakal na lalagyan pero napangiti na lang doon si Feng Hao at sinabi na mahirap itong ipaliwanag dahil meron itong mahabang storya. Nagkatinginan naman sandali ang dalawang babae kaya napansin din ni Wei Wen na meron ng kakaiba sa kulay nito. Pero, bigla na lang nagsalita ang babaeng blue ng mama habang nakatingin ito sa mga mata ni Wei Wen. Makalipas lamang ang ilang sandali ay binuksan agad ng konsultant ang kulungan ng babae at sinabi na kahit sino naman talaga ay maiirita pag nilagay sila doon ng sobrang tagal. Sinabi pa niya na kaya mainit ang ulo nito ay dahil sa kanila dahil pinairal na naman daw kasi ni Feng Hao ang pagiging musclehead niya. Habang nanghihingi ito ng tawad ay makikita natin na tinatanong siya ni Tang kung yun ba ang wild man na tinutukoy ni Tesla. Hindi naman ito pinansin ng lalaki dahil tinanong siya ni Wei Wen kung nasaan na ba ang kanilang boss at kung hindi ba sila sabay-sabay umuwi. Nung napansin din ito ng lalaki ay nagtaka na rin siya dahil ang alam daw nito ay kasama lang nila ang time merchant kanina. Pagkasabi noon ay bigla na lang itong lumabas sa kanilang likod at sinabi na mukhang magaan daw ang loob ng babaeng iyon kay Wei Wen. Dahil hindi sila makapag-usap kanina ng maayos dahil sa pagkakaiba ng lengguwahe ay hindi sila nagkakaintindihan pero meron na daw itong naisip na magandang ideya. Ibibigay daw nito kay Wei Wen ang responsibilidad para turuan ang babaeng yun tungkol sa modern world. Dahil nabanggit nila kanina na wala itong kahit na anong alam kahit ultimo basics ay tinanong nito kung bakit daw siya pa ang magtuturo dito. Tumingin ito ng seryoso sa ating bida habang naghihintay ng sagot pero nakita lang nito ang nakakaloko nitong ngiti. Napagtanto naman agad ni Wei Wen ang gustong sabihin ni Li kaya tinanong nito kung gusto ba talaga nitong ituro ang lahat sa babaeng yun simula sa wala. Nagreklamo naman agad ito sa kanyang boss at sinabi na hindi yun ganun kadali at kung gagawin daw niya yun ay aabutin sila ng taon-taon. Sinabi sa kanya ng time merchant na hindi naman yun magiging problema dahil doon naman sila sa kanyang library mag-aaral. Pagdating nila doon ay sinabi sa kanila ni Lee na babantayan daw niya ang mga ito dahil baka mawala sa kanilang loob ang oras habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan at bigla na lang maging matanda paglabas. Napabuntong hininga naman si Wei Wen at sinabing yun na siguro ang pinakamahirap niyang gagawin sa buong larangan niya ng pagtuturo. Dahil wala na talaga itong magagawa ay sinabi nito na bago ang lahat, uumpisahan muna niya ito sa pagbigay sa babaeng iyon ng pangalan. Pagkatapos noon ay binigyan na sila ng ating bida ng 100,000 times ng accelerated time. Habang nanunood sa dalawa ay napansin ng time merchant na mukhang kaparehas lang ng mga tao ang abilidad nito para matuto kaya malapit na siguro itong matuto magsalita. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagulat na lang si Wei Wen kaya tinanong nito si Freya kung ano ang kanyang gagawin. Lumapit ito sa isang whiteboard at kinuha ang marker kaya inisip ng babae na mukhang nag-uumpisa na itong matutong mag-express ng kanyang damdamin sa pamamagitan ng pagsulat. Hindi naman ito makapaniwala nung nakita nito na sinulat niya doon ang salitang God. Nung tinanong siya ni Wei Wen kung ano ang ibig sabihin noon ay sinabi lang nito ang God of Light. Tumingin ito sa ating bida at sinabi na siya daw yun. Matagal na daw siyang hinihintay ng kanyang mga kasama para iligtas sila. Bago pa nila matuloy ang kanilang usapan ay sinabi agad ni Wei Wen kay Lee na marunong nang magsalita at makaintindi ng maayos si Freya. Pinaliwanag nito na medyo natagalan sila dahil ayon sa kanyang mga nalaman, wala talaga silang totoong lengguwahe at gumagamit lamang sila ng mga drawings para mag-usap at magsulat. Hindi naman na ito pinagkaila ni Freya at pinaliwanag na lang na kaya sila ganun ay dahil isa lamang silang mga slaves sa underground. Para makasigurado ay tinanong sa kanya ng time merchant kung ang mga Yeti ba ang may gawa noon. Hindi niya alam kung ano ang mga Yeti pero sinabi sa kanya ng babae na isang monster daw talaga ang kanilang king na merong puting buhok sa katawan at kasing laki ng isang bundok.
Pero ayon daw sa kanilang mga legends, ililigtas daw sila ng isang god na merong golden light at isasama nito ang kanyang mga sundalo galing sa langit. Wala daw makakatalo sa god na yun dahil ayon sa sabi-sabi ay kaya daw nitong kontrolin ang oras. Napatingin naman agad si Wei Wen sa ating bida dahil alam na nito na ang kanilang boss ang tinutukoy ni Freya. Naintindihan na rin agad ni Lee ang sinasabi nito at sinabi na ang kanyang tinutukoy na God ay ang sarili niya nung bumalik siya sa nakaraan para iligtas ang isa sa kanila. Makalipas lamang ang ilan pang sandali ay natapos ng turuan ni Wei Wen si Freya at makikita natin na lumipat na sila sa opisina ng ating bida para doon mag-usap-usap. Nagsasalita doon si Mr. Gaoming at sinasabi nito na merong mga hayop sa ilalim ng karagatan kagaya ng mga giant squid at horseshoe crab na merong dugo na kulay blue. Naintindihan naman ni Tesla kung ano ang gustong sabihin ng matanda kaya tinanong nito kung dahil ba sa lalim ng kanilang lugar kaya kulay asul din ang balat ni Freya. Hindi daw 100% sure si Gao pero mataas ang paniniwala niya doon kaya kailangan daw nilang kumuha ng dugo ng babae para makasigurado. Sumang-ayon naman agad sa kanya si Mr. Tang dahil nakita daw niya kung paano kumilos at tumalon-talon ng mataas ang babae kaya pag nalaman nila ang genetic system nito ay pwede nila itong ilagay sa alpha virus. Wala namang tumutol doon dahil payag din doon si Tesla at sinabi pa na parang isang kayamanan daw si Freya para sa mga kagaya nilang researchers. Sakto namang pumasok doon ang babae kaya tinignan agad ito ng tatlo ng mabilis. Hindi naman alam ni Freya kung bakit siya nakaramdam ng bloodlust kaya kusa na lang kumilos ang kanyang katawan para protektahan ang kanyang sarili. Kasunod naman itong pumasok si Miss Wei Wen kaya pinakalma nito ang tatlong scientists at sinabing hindi nila lab rat si Freya. Nanghingi naman agad sa kanya ng tawad ang tatlo at sinabi na hindi naman yun ang kanilang iniisip. Pagkatapos noon ay lumapit na ito kay Freya at sinabi na hindi nito kailangang mag-alala dahil hindi naman masasamang tao ang mga yun. Lumapit na rin sa kanya ang ating bida at sinabi na hindi niya kailangang matakot dahil kukuhanan lang naman siya ng dugo ng mga ito. Agad namang yumuko sa kanyang harapan ang babae at sinabi na kung iyon ang gusto ng God of Light ay gagawin daw niya ito. Pagkalipat ng ating storya sa kanilang underground laboratory ay naririnig sa buong lugar ang malakas na sigaw ni Freya. Dahil doon ay nilapitan agad ni Tang si Mr. Gao at tinanong nito kung bakit sumisigaw ng malakas ang babae at kung anong sukat ba ng karayom ang kanyang ginamit. Sinabi naman sa kanya nito na hindi pa nga siya nag-uumpisa at matatakutin lang daw talaga si Freya. Habang nanunood si Lee ay pinakalma nito ang babae at sinabi na hindi naman yun masakit at matatapos rin ito ng mabilis. Dahil doon ay wala nang nagawa si Freya kaya hinayaan na nitong gawin ni Gao ang kanyang trabaho. Nung nakita ni Mr. Tang na blue din ang dugo nito ay sinabi nito na tama nga ang sinabi sa kanila kanina ni Gao na posibleng asul din ang dugo niya dahil nakatira ito sa pinakamalalim na parte ng mundo. Napansin din daw nila na sobrang developed ng kanyang katawan dahil sobrang kapal ng kanyang mga muscle fibers kahit na hindi maliit ang katawan nito kaya bagay na bagay daw ito sa pag-akyat ng kung ano-ano. Iyon daw siguro ang resulta ng evolution ng mga tao na nakatira sa underground world na tinutukoy nila. Bigla namang nagsalita ng seryoso ang ating bida at sinabi na mukhang mas delikado pa daw ata ang lugar sa baba kesa sa una nilang iniisip. Kahit daw kasi marunong nang magsalita si Freya, hindi pa rin ito maipaliwanag ng maayos kung paano siya nakaakyat kung saan niya sila nakita. Mukhang tuktok pa daw ata ng bundok ang kanilang napuntahan at marami pa silang lalakbayin pababa. Sigurado daw ito doon dahil sa dami nila sa underground world ay siya lang ang nakarating sa taas at ang nag-iisa nilang nakita. Bagulat naman si Lee nung bigla na lang natawa si Tesla sa kanyang tabi. Nung tinanong siya ng kanyang boss kung bakit ay sinabi nito na masaya lang ito dahil mukhang babalik na naman sila sa underground world. Paglipat ng ating storya sa kanilang gym ay sinasabi ng ating bida sa lahat ng nandoon na pabibilisin niya ang oras ng mga nasa research department para mabilis nilang magawa ang mga equipments na kanilang gagamitin. Kailangan daw nilang gawin ito agad para mas madali silang magpabalik-balik doon at makapagdala ng mga supplies at tao sa underground. Kinakabahan na ring sinabi ni Freya sa Falcon Team ang sinabi sa kanya ng kanyang god na siya daw ang magsesenay sa kanila para sa pangalawang exploration nila papuntang underground. Wala naman itong naging problema sa Falcon Team pero dahil sa mga balitang narinig ni Wayland ay tinanong nito sa babae kung totoo ba na nakalaban na siya ng isang Yeti dati.
Sinabi naman sa kanya ni Freya na kung ang tinutukoy nito ay ang mga Car-Asa ay nakaharap na nga daw niya ito dati. Dahil doon ay bigla na lang itong tumakbo ng mabilis papunta sa babae at tinanong kung sino ang mas malakas sa kanila ng mga Yeti. Nagulat naman si Waylon at ang mga nanunood sa kanila dahil madali lang itong naiwasan ni Freya. Pagkatapos noon, nagsalita na ang Time Merchant at sinabi sa lahat na maghanda na agad sila dahil aalis na agad sila bukas. Dinagdag din ito sa Falcon team na ang magiging leader sa pangalawang exploration nila ay walang iba kundi si Freya. Pagkatapos noon ay mabilis nang lumipas ang panahon at makikita natin na dumating na ulit sa bansang Kangmo ang Eternal Club. Naghanda na rin daw sila doon na pang isang taong supplies at equipment at nagdagdag pa sila ng konti para makasigurado lalo. Ayon daw sa sinabi sa kanila ni Freya, inabot daw ng 2 taon ang tribo nilang Bloodskin tribe para maabot ang lugar kung saan nila nakita ang babae. Siyempre, wala naman daw silang ideya kung saan sila pupunta kaya inabot sila ng ganun katagal. Sinigurado naman ng Time Merchant na hindi yun mangyayari sa kanila dahil meron silang kasamang guide. Malaki daw ang matutulong sa kanila ni Freya dahil iyon ang kanyang lugar at doon siya sanay. Alam naman ito ni Tesla pero sinabi niya sa kanyang boss na kailangan pa rin nilang mag-ingat ng lubos. Kahit daw handa ang Falcon team sa lahat ng pwedeng mangyari ay ang pinakamalaki nilang problema ay ang kakulangan ng impormasyon sa lugar at ang mga hindi inaasahang panganib. Kahit buo ang tiwala ni Lee sa kanyang mga tao ay inisip nito na kailangan na nila ng ekstrang proteksyon. Hindi na dapat niya ito gagamitin dahil kasama naman nila si Freya pero para makasigurado ay pinabilis nito ang kanilang mga oras ng 10 times. Nung naramdaman ito ng babae ay sinabi niya na yun siguro ang sinasabi ng kanilang tribo na miracle. Pagkatapos noon ay nagsalita na ang Time Merchant sa kanilang harapan at sinabi na malamang sa malamang ay meron silang makikita doon na hindi normal. Kaya, huwag daw nilang kakalimutang maging kalmado lagi at huwag magpanik. Lagi daw nilang tatandaan na kahit pinapalibutan sila ng walang hanggang kadiliman sa ilalim ay nasa tabi lang nila ang kanilang teammates at hindi sila nito pababayaan. Dahil doon ay tumaas na lalo ang moral ng mga ito at sinabi na ng kanilang leader na hindi niya kailangang mag-alala dahil gagawin nila ang lahat para magawa ang misyong yun ng maayos. Lumipat naman na muna ang ating storya kay Freya habang nakatingin lang ito ng seryoso sa entrance ng kanilang papasukan. Napalingon nito bigla sa kanyang likod nung merong humawak sa kanya at sinabi na hindi niya kailangang matakot. Nag-thumbs up sa kanya si Waylon at sinabi na sisiguraduhin daw nila na ligtas siya. Number 1 rule daw kasi ng Falcon team ang pagtulong sa kanilang mga kasama kaya hinding-hindi daw nila pababayaan si Freya.